Hello mga kabatang helmet. So, ngayon, ongoing pa rin po ang hearing sa Congress. Nagkano ka ganyan? Oo, ganyan talaga ako kasi tinitingal at sinisipat ko yung laman ng kahon. Ito nga, maraming mga nagbigay ng mga statement nila kung ano yung stand nila, kung bubuksan ba o hindi. Alam mo, ang point ko lang dyan, oo, meron tayong mga jurisdiction, meron tayong mga dapat sundin, diba? Pero, ang point of view, ang bottom line lang dyan, mga kabatang helmet is, pera ng taong bayan pinag-uusapan, ha? Anong kailangan sundin na ganito, sundin ganyan? Di ba meron namang mga exemptions to the rule, di ba? May mga exempted naman na mga dahilan, na mga reason. Eh kung nandoon sa loob ng kahon ang magiging kasagutan, ha, sa paglulustay, eh bakit hindi nyo pabuksan? Dapat pa paligoy-ligoy. Diyos ko, buksan nyo na yung kahon na yan. Meron bang nabutas within the BIR na isara yun? Ayun ang ano. Dapat nakasil. Yun pa ang isang mga batang helmet. Kasi Ito yung pwedeng gawing palusot para hindi siya mabuksan. Oo, kasi diba, sinubpina na nga yung mga ebidensya na yan o yung mga bagay. Oo, sumunod naman. Pero sino kaya yung nakaisip na isil nyo yan at hindi pwedeng buksan? Kasi ito yung pwedeng maging reason na pwedeng may malabag kapag binuksan yan. O, sino nakaisip nun? Oo, sino nakaisip yan? Ha? Naku, naiirita na talaga ako, ha? Kasi nakikita ko yung pagbumuka ni Bill. Meron pala tayong contribution dyan, ha? Saret okay ng ilong niyan, ha? Ha? Pera natin yan, tax natin yan. O, kung gusto nyo i-clear yung pangalan nyo, edi buksan nyo na yung kahon para ayaw nyo mabato kayo na pera nyo naman yung ginastos nyo. Pera na, Kaya dadamay ba sa BIR? Baka may madamay kasi parang may tinatago pa. Pero ayan nga, nako, magsubaybay pa rin tayo kung magiging progress niya Congress hearing ngayon. Pero talaga kung ako ang tatanungin, buksan niyo na yung kahon na yan. Baka lang kayo, kwarta o kahon. Ito pa mga kabatang helmet. Eh point naman talaga si Kong Luis Trodo sa statement niya na sa umaga public servant, sa gabi business owner or whatsoever. O mga kabatang helmet, hindi naman masama na magkaroon ng business kung ikaw ay public servant. Pero ang kasi dyan, conflict of interest. We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong vice-presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? Lalo na kung hindi tama or walang transparency yung mga paper trail, di ba, video kapar, kung paano yung labas-pasok ng mga kaperahan nyo, yun. Kailan mo maihiwalay? Anong time of day mo ba? May hiwalay. Yung pagkakauhan mo bilang public servant at business tycoon. O, di ba? Kaya talagang yan, ha? Conflict of interest yan. Baka lang kayo.